Yung susunod nating topic, yung tatlo po, si Haydarian, si Percy, at si Attorney Larry Gadon, mga bossing, ay binibigyan ng 10 araw para magpaliwanag. Tingin ko naman mga boss, malulusutan nila yan. Malulusutan nila yan, mga bossing. Yung pagpapaliwanag, ako nga kahit papaano dito, naiintindihan ko. Yung sinasabi nilang, hindi binigyan ng karapatan ang vice-presidente. Di ba? Yung sinasabi nilang hindi binigyan ng karapatan ng vice-presidente para magpaliwanag, etc., etc. Diyos ko, pinag-umpisahan niyan, mga bossing, ng impeachment ay dahil po doon sa mga pag-iimbestiga nila at yung mga pagpapatawag at yung mga hearing nila diyan sa Congress. Ayaw sumagot, ayaw pumunta. Hindi nila hindi nila ino-honor. Kumbaga, binabastos nila. Pag naiipit na sila, sumasakit na ang dibdib. Kaya, sige, total, ayaw nyo naman makipag-cooperate sa amin. Binibigyan namin kayo ng karapatan na magpaliwanag. Wala na kami magagawa. Tuloy namin sa impeachment ito. Di ba? Pangalawa, na sinabi ng Supreme Court, mga kababayan, na kumbaga nagpapirma daw ang Congress na yung mga pumirma hindi alam, parang naiimposiblihan din ako doon, mga bossing. Bakit? Tayo nga mga simpleng Pilipino, dito lang po tayo nakatutok sa social media. Alam natin, yung alam po natin, mga kababayan, kung ano po ang nangyayari. Yung pa po kayang mga congressman na yun. At sasabihin ako, hindi ko alam. Meron na po bang umamin? Meron na po bang nagsalita? Meron na po bang may pangalan na congressman na nagsabi na, nako, pinapirma ako pero hindi ko alam yung aking pinirmahan? Parang wala pa naman ako naririnig, no? Paki-comment po dyan kung meron ng ganun, mga kababayan. Sabi ni Jane Pilla, pinapain ni Sara ang mga empleyado niya to answer during the hearing as planned nila. Yun ang nga ho. At ang tingin ko, pinakaplano din ho doon, mga kababayan, is yung kapag kaipit na kayo, sasakit na ang ulo, sasakit na ang dibdib, artehan nyo na lang. Tapos iyakan nyo na lang. Which is, yun po yung mga nakita natin, mga bossing. Tingin ko, madali nilang maipapaliwanag ito. Dahil yung pagpapatawag, mga kababayan, o yung pag-imbita sa kanila ng Korte Suprema, para magpaliwanag lang. Disbarred lawyer Gadon, Representative Percy Sendanya at Richard Haydarian binigyang 10 araw para magkomento. Nako, kapag kayong ganyan, ibig sabihin yan, hindi na pwedeng mag-comment ang mamamayang Pilipino. Kapag ka sinabi ng Korte Suprema, yun na yun. Mga tao lang din naman ho yan. Hindi naman po Diyos siya, mga yan. Di ba? Sa tingin ng mamamayang Pilipino, may mali. Sa tingin ng mamamayang Pilipino, hindi tama yung kanilang hindi tama yung kanilang paglabas ng ganon. Di ba? Dahil nakasulat sa Constitution, mga bossing, is pag 1/3 na, rekta na. Kailangan umpisahan na. Ibig sabihin ba, tayong mga Pilipino, bawal nang magsalita doon sa nakikita nating may mali ang Korte Suprema? Hindi naman po porkit mga abogado yan, ibig sabihin, yan na ang pinakamatalino sa buong Pilipinas, mga bossing. Di ba? Meron mga hindi mga nabibigyan ng pagkakataon. Meron dahil salat sa kahirapan, pero nakapagtapos, pero alam niya yung mga yung mga batas. Sa milyon-milyon pong Pilipino, ilan tayo? 120 million o 119 million. Malapit na pong maging 120 million. Panigurado ako. Sa 15 Korte Suprema, mga kababayan, may mas matalino at mas may magaling po sa kanila, mga bossing. Yun nga lang. Hindi nabigyan ng pagkakataon ng panahon. Di ba? Hindi nabigyan ng pagkakataon. Ngayon, ang mamamayang Pilipino napapaisip, nako, baka kasi ganito, ganyan, no? Kaya ganyan ang kanilang ang pagja-judge kasi 13 sa 15
puro appointee ni dating Pangulong Duterte. Hindi nyo masisisi ang mamamayang Pilipino doon. Naisipin yun. At hindi nyo pwedeng pagbawalan ang mamamayang Pilipino na isipin yun. Sabi dito, pinagkokomento ng Korte Suprema si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary at disbarred lawyer Lorenzo Larigadon, Akbayan Party List Percival, Sendanya at Richard Heydarian hinggil sa petisyon na inihain laban sa kanila kamakailan. Sa isinagawang en banc session ng kataas-taasang hukuman ngayong ika-5 ng araw buwan ng Agosto, kanilang inilabas ang kautusan sa mga naturang respondent kung saan inatasan ng Supreme Court ang mga ito na ibahagi ang kanilang panig kaugnay ng kinakaharap na indirect contempt patungkol sa naging deklarasyon ng hukuman ng impeachment. Ako nga ho, kahit papaano, mga bossing, na ipapaliwanag ko ng kahit hindi ganun kalalim. Yan pa ho kayang mga yan. O si Atty. Larigadon pa nga, na may tampo sa Korte Suprema. Bakit daw, mga kababayan? Kasi nga daw, ang Korte Suprema, siya agad-agad daw dinisbar. Sinasabihan niya na lang naman daw ng bobo, yung mga DDS. Minsan naman ho, totoo yun. Di ba? Minsan naman may katotohanan yun. Samantalang ang Vice Presidente, nagbanta pa sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo, with matching mga direktang pagmumura pa ho. May nagawa ba yung Korte Suprema? Kaya syempre, hindi ho natin masisisi yung isang Larigadon na mag-isip ng ganun. Ako, yun lang ang mga sinabi ko. Tapos yung Vice Presidente, hindi nyo magpadisbar. Diba? Maaalalang inihain ito ni Ferdinand Topacio. Naku, si Topacio na naman. Tingnan nyo, mga kababayan, sandali lang, singit lang, no? Tingin nyo, si Topacio kukunin ni Atong Ang bilang lawyer niya. O idadagdag si Atty. Ferdinand Topacio doon sa lawyers ni Atong Ang. Tingin nyo, ako hindi. No, bakit to? Kasi kung makikita mo doon sa mga dating kliyente o yung sa mga kliyente ngayon ni Ferdinand Topacio, puro lahat nagtago. No? Si Alice Go. Si Kibuloy. Sino pa? Halos karamihan nagtago, mga kababayan, at halos karamihan nando sa oblo. Siyempre kung ako si Atong Ang, hindi ko kukunin yan. Bale? Baka biglang magtago din ako. Baka mamaya sa susunod nasa oblo na ako. Di ba? Hindi, pero magaling magaling si Topacio, mga kababayan, no? Huwag niyo pong Huwag niyo pong hindi, napansin ko lang naman, nakakulong po lahat yung mga kliyente ni Topacio. Di ba? Lester Guapo. Maaalalang inihain ito ni Atty. Ferdinand Topacio at Atty. Christopher Tolentino at Rex Suplico sa tanggapan ng Korte Suprema upang idulog rito ang patungkol sa mga pahayag ng respondent. Nag-ugat kasi ang naturang petisyon para sa indirect contempt kasunod ng mga pahayag ni Gadon, Sendanya at Heydarian na hindi angkop o nakapambabastos sa desisyon ng hudikatura. Isa pa ho, mga bossing, parang hindi din ho alam ng Korte Suprema yung pagpapatawag at yung mga at yung mga pag-imbita kay Inday Sara Duterte para ipaliwanag ang kanyang panig Di ba? Makailan ang daming beses na pinapatawag para magpaliwanag ang Vice Presidente, hindi sila nagpapaliwanag. Kaya ayun, pumunta na sila sa impeachment dahil na-realize nila, nako, itong mga tanong natin ay hindi kayang sagutin at mukhang may mga itinatago itong mga ito para mas maimbestigahan